Ang maiinit na balitang dapat niyong tutukan sa One North Central Luzon ngayong Miyerkules. Ulikam, Lola, patay matapos masagasaan ng truck sa Pampanga. Lalaki, patay matapos suntukin ng kainuman sa Pangasinan. Road project na mahigit isang taon nang natenga sa barangay Mayombo, Dagupan City, perwisyo sa mga residente. At ating pasyalan ang Mount Binangkaw sa Ilocos Sur. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Magandang hapon, ako po si Chris Zuniga. Perwisyo sa mga residente ang road project na mahigit isang taon nang natenga sa barangay Mayombo, Dagupan City. Makibalita tayo live kay Sandy Salvacio. Sandy? Chris, ngayong tag-ulan, hinahabol ngayon ng DPWH na matapos itong dalawang kalsada na bahagi ng road improvement construction para raw hindi na ito maging dahilan pa ng pagbaha. Hirap ang mga sasakyang dumadaan sa kalsadang ito sa Arzadon Street sa barangay Mayombo, Dagupan City. Hindi pa kasi tapos ang mga drainage at hindi pa sementado ang gitnang bahagi ng kalsada. Kaya't ang mga motorista at residenteng dumadaan nahihirapang makatawid dito. Natenga raw ang proyekto at wala pa raw naging maayos na koordinasyon ang dating kontraktor sa barangay nang simulan ito taong 2024. Sinasabi ko, bigyan niyo ako ng commitment para alam ko rin na masabi sa aking mga nasasakupan. Hindi yung basta gagawin. Ang problema, ma'am, naging perwisyo sa amin. Ayon sa mga residente, naging perwisyo sa hanap buhay, pag-aaral at transportasyon ang hindi pa natatapos na kalsada. Maganda rin para maayos na yung daan namin kasi laging binabaha dito. Pag tagulan na, ganito na. Pag mulan na dito, baha na dito. Hanggang lagpas tuhod, kung buta lang gamit mo, wala. Maabot din yung buta. Dahil sa mga natanggap na reklamo sa naturang proyekto, naglabas ng pahayag ang DPWH Region 1 kung saan ipinag-utos na ni Secretary Vince Dizon ang agarang pagtatapos nito. Nagmula ang pondo sa proyektong ito sa General Appropriations Act 2024 at ayon sa mga residente, mahigit isang taon na rin daw na natenga itong proyektong ito kaya naman malaking tulong sa kanila na matatapos na ito sa susunod na buwan lalo na sa mga dumadaang motorista. Ayon sa bagong kontraktor ng proyekto na tumanggi ng humarap sa kamera, ipinangako nilang matatapos ang 50-meter road project na magdurugtong sa National Highway sa loob ng 25 araw. Pagkatapos, aayusin din nila ang natenggang 50-meter road construction at drainage system sa di kalayuan ng proyektong ito. Wala kaming ibang alternative na daan, kundi ito lang po. High tide pa lang, ma'am, talagang tubig na dito sa may harap. Lalo-lalo po dun sa may pakanan dyan, ma'am, kasi mababa dyan, alos hindi umakyat yung tubig sa may drainage. Chris, kung inyo makikita sa aking likuran, kasalukuyan pa rin inuuna itong drainage system ng ginagawang kalsada. Ang problema kasi dito, Chris, tuwing may high tide o tag-ulan ay umaabot hanggang hita yung antas ng tubig. Ang problema pa dahil nga mababa itong bahagi ng kalsada at walang maayos na daluyan ng tubig ay matagal humupa yung tubig baha kaya hirap makatawid dito yung mga residente at mga motorista. Ayon din sa kontraktor nitong proyekto, simula ngayong araw ay ipinasara na itong kahabaan ng Arzadon Street upang magbigay daan sa full blast construction ng nasabing kalsada. Chris? Maraming salamat, Sandy Salvacio. Patay ang isang lola matapos masagasaan ng truck sa Pampanga. Nakatutok, Joel Fernandez. Sa CCTV footage na ito nakuha noong Lunes, makikita ang isang babaeng nakabisikleta sa City of San Fernando, Pampanga. Kasunod niya ang isang truck nang biglang masapul siya ng truck sa likurang bahagi at tuluyang nagulungan. Sinubukan pang tumawag ng rescue ngunit idineklarang dead on the spot ang 64 anyos na biktima. Traveling sila both direction, nakauna po yung nakabike, yung victim. Meron pong nakapark sa may right side na iniwasan po ng victim na nakabike. Ngayon po, sa likod niya po yung truck, hindi po napansin ng truck na umiwas po yung victim doon sa nakapark, kaya na-side sweep niya po. Pagka side sweep niya po, tumama yung ulo ng victim, pagkatapos po, nagulungan po ng truck.
Sa salaysay ng truck driver sa pulisya, hindi umano niya napansin na pumasok sa kanyang linya ang biktimang nakabisikleta. Hindi niya po napansin yung victim, at the same time, nag-loose daw po yung brake niya. Hindi na po nakapag-brake agad yung truck driver. Ayon sa pulisya, nagkausap na ang kaanak ng biktima at ang truck driver at hindi na umano magsasampa ng kaso. Wala pa silang pahayag. Patuloy naman ang panawagan ng mga otoridad sa mga motorista na magdoble ingat sa pagmamaneho lalo na sa matataong lugar. Jewel Fernandez, One North Central Luzon. Ilang low-lying schools, problema ang posibleng pagbaha ngayong tag-ulan. Sundan sa report. Ngayong panahon ng tag-ulan, hindi maiwasang mangamba ng ilang guro sa posibleng pagbaha sa mga mabababang eskwelahan sa Kalasyaw, Pangasinan. Ayon sa Pag-asa kasi, 2 bagyo ang posibleng pumasok sa PAR ngayong Hunyo. 15 ang nakatala na low-lying school sa bayan ng Kalasyaw ayon sa MDRRMO. Tulad ng Balingit Constantino Lasip Elementary School na problema nila tuwing may bagyo ang lampas taong baha. Noon, pag wala pa yung sa kalsadang mataas, hanggang sa legs lang. Pero after nung kalsada na ginawa, lagpas tao na. Nung baha last year, maraming nasira na hindi na, lalo na yung mga learning materials namin. Gayunman, sa darating na Setyembre, sisimulan na rin ang pagpapatayo ng kanilang high-rise 4-story building na may 12 silid-aralan. Magkakaroon ng makeshift classrooms bago gibain ang classrooms ng grades 1 to 4 kung saan ipatatayo ang gusali. Number 1, di na kami babahain. Number 2, lahat kami okay na pagbaha, wala nang masisira. Yung isip din namin, payapa na pagbaha. Tiniyak din ng paaralan na maa-accommodate ng gagawing bagong gusali ang klase mula kindergarten hanggang grade 6. Yung mga gamit, hindi na po rin po masayang sa baha. Hindi na babahain, tsaka yung mga bata, makakapasok din po kahit na may ulan pa, may taas na rin. Kasama si Henry Dominsil, Sandy Salvacio, One North, Central Luzon. Konstruksyon ng mahigit sa 200 classroom sa Region 1 sisimula na sa Hulyo. Ayon sa DPWH, may ulat si Jasmine Gabriel Galban. Pasisinayaan bukas ang bagong tayong 2-story building sa Cubal Integrated School sa Agoo, La Union. Kabuang 6 na classroom ang magagamit na ng grade 7, grade 8 at grade 9 students. Malaking bagay ito dahil sa nakalipas na halos 4 na taon ay sa makeshift classroom nagklas ang ilang learners. Yung construction ng mga school buildings na binabala ng DPWH, malaking tulong po yun sa DepEd. Kasi marami pa yung mga schools, ang pagkakaalam ko marami pa yung mga schools na nangangailangan talaga ng mga school buildings. Sa Hulyo, sisimulan ng itayo ang first batch na 40 school buildings katumbas ng 260 na classroom sa iba't ibang eskwelahan sa La Union, Pangasinan at Ilocos Sur. Ang second batch naman, nakaragdagang 18 school buildings, nakatakdang ipatayo sa Region 1 bago matapos ang 2026. Itong scheme ng design and build kasi, yung consultant sila na ang gagawa lahat ng pre-design, research at saka yung conceptual phase. Kasama ito yung topographic survey plan. Tiniyak naman ng DPWH na matatag, matibay at ligtas sa lindol ang mga itatayong gusali. Ay, oo ma'am, kasi itong mga buildings naman natin is seismic resilient. So, yun po yung magiging direction din ng paggawa nila ng mga preliminary designs. Pinondohan ng 690 million pesos ang mga proyekto na target matapos sa loob ng 455 days mula sa pre-design hanggang sa turnover nito. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Mga kapuso, naobserbahan na ang El Nino sa bansa. Ayon sa Pag-asa, mas uminit na ang sea surface temperature sa bahagi ng Pacific Ocean. Nagkakaroon daw ng El Nino phenomenon kapag abnormal warming ang naitatala roon. Base sa climate models, may mahigit sa 80% posibilidad na mag-develop ito sa full-blown El Nino na posibleng magtagal hanggang 2027. Una nang nagbabala ang Pag-asa sa mas maulang panahon kapag sumabay ang El Nino ngayong panahon ng tag-ulan. Samantala, wala pong namomonitor na sama ng panahon sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Pero posible pa rin ang pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa dahil sa southwest monsoon o hanging habagat. Base sa datos ng Metro Weather, mataas ang tsansa ng ulan sa Northern at Central Luzon. Posible ang malakas na ulan sa Ilocos Sur, Kalinga,
Mountain Province at Isabela. Posible ang pag-ulan sa iba pang bahagi ng bansa. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Patay ang 28 anyos na lalaki matapos suntukin ng kanyang kainuman sa San Fabian, Pangasinan. Nakaalerto Jasmine Gabriel Galban. Patay ang 28 anyos na construction worker matapos suntukin ang kanyang kainuman sa San Fabian, Pangasinan. Sa investigasyon ng pulisya, nagtungo ang biktimang si Virgilio Zamudio kasama ang pinsan sa bahay ng katrabaho sa Barangay Kayanga para makipag-inuman. Pero hindi rin nila naabutan doon ang katrabaho, kundi ang mga kaanak nito na nagiinuman sa lugar. Sumama raw sa inuman ng biktima at ang kanyang pinsan. Nagkaroon daw ng hindi pagkakaunawaan ng biktima at mga kainuman, kaya sinabihan na siyang umuwi na lang kasama ang pinsan. Pero nang pauwi na ang biktima, sinuntok siya ng suspect, bumagsak at nabagok ang ulo sa semento. Dinala pa sa ospital ang biktima pero hindi na umabot ng buhay. Dahil sa kalasingan, medyo hindi yata nagkaintindihan. Ako makulit na sila. Siguro. Ngayon, nung pauwi na daw yung victim, allegedly sinuntok daw niya sa nabagok yung ulo niya. Hindi kumbinsido ang ama ng biktima na isang suntok lang ang dahilan ng pagkamatay ng kanyang anak. Posible raw na pinalo o hinampas pa ang ulo ng biktima. Nakitaan kasi ng sugat sa ulo nito. Nangyari ka ako naman naman. Nangyari ka ako tartaray ba? Tartaray ka to takli ko. Kaduma. Ikaw to panaasikasun saya. Kolonerian. Pero paliwanag ng pulisya, nakuha ng biktima ang sugat sa ulo matapos siyang mabagok sa semento. Naaresto ang suspect pero tumanggi na siya magbigay ng pahayag. Maharap ang suspect sa kaukulang kaso. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, 1 North Central Luzon. Tukoy na ng pulisya ang gunman sa pagpaslang sa isang barangay kagawad sa Calasiao, Pangasinan. Tutukan sa report. Noong gabi ng May 27, pinagbabaril sa mismong barangay hall ng Poblasyon East, Calasiao, Pangasinan si Barangay Kagawad Jodel Jolaso. Kita rin na sinubukang tumakas ng biktima mula sa sospek hanggang sa maabutan at binaril ulit siya sa labas ng barangay hall. 4 na tama sa katawan at ulo ang ikinasawi ni Jolaso. Makalipas ang mahigit 1 linggong pagtutok ng PNP sa kaso, natukoy na ang pagkakakilanlan ng gunman. Na-create po ng Special Investigation Task Group ng ating probinsya na talagang tinutukan at saka na-supervise din. Sa ngayon ma'am, we can say na by this week ma'am, makakapag-file po kami ng kaso ma'am doon po sa suspect natin ma'am. Dagdag pa ng PNP, bagamat pinaghahanap pa ang suspect, haharap daw ito sa kasong murder. Tukoy na rin nila ang motibo sa pamamaril, ngunit confidential pa ito ayon sa pulisya habang nagpapatuloy ang investigasyon. Sa ngayon po ma'am, yung suspect po natin is at large and continuous naman po ma'am is nung conduct po ng manhunt operation po namin. Sa pamilya ma'am, nag-execute din sila ma'am ng affidavit po nila ma'am para mag-file po ng kaso doon po sa identified suspect po natin ma'am. Tinutugis pa rin ng pulisya ang pagkakakilanlan ng rider na kasabwat ng gunman. Kasama si Henry Duminsil, Sandy Salvacio, 1 North Central Luzon. Samantala, tututukan daw ng CHD1 ang mga school canteen sa pagbabalik eskwela. Ang detalye sa report. Kasabay ng pagsisimula ng klase para sa school year 2026-2027, tututukan ng Center for Health Development o CHD ang mga school canteen sa Region 1. Mahigpit na ipinagbabawal ang pagbebenta ng junk food at soda sa mga school canteen. Regular ang gagawing monitoring sa mga ibinibentang hot meals sa mga kantin, gaya ng sopas at arroz caldo. Pati ang mga ulam sa tanghali, dapat healthy at nutritious din. Katuwang ng CHD ang mga LGU sa iba't ibang lugar sa rehiyon. Ang pinakamahalaga po dyan talaga ay i-ensure po natin yung kalinisan po na both doon sa pag-prepare ng ating pong mga pagkain, doon sa pag-store ng ating mga pagkain at yung mga sources po ng ating mga pagkain.
Kantin naman ay may sinusunod kami sa DepEd order. Yung first on the list yung kailangan meron silang green card at syempre health card. And syempre may sanitary permit from the LGU. At the same time, yung food nutrition na sinasabi ng DepEd ay pina-follow namin yun. Dahil yung mga junk foods masama po sa katawan, syempre nakakasama sa katawan po. Malaking ginhawa raw para sa mga magulang ang paghihigpit ng mga paaralan. Kahit papaano raw ay kampante ang mga magulang na masustansya ang kinakain ng mga anak sa loob ng eskwelahan. Opo, okay. Para iwas naman po sa mga junk foods, mga pagkain ng mga bata. Bukod sa mga inihahandang pagkain, kabilang din sa minomonitor ng DepEd ang kalinisan at sanitasyon sa mga school canteen. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Good news naman sa mga kapusong naghahanap ng trabaho. Sa Biyernes, June 12, Araw ng Kalayaan, magsasagawa ang DOLE ng Trabaho Agad Job Fairs sa iba't ibang lugar sa Region 1. Kabilang sa mga venue ang Lawag City sa Ilocos Norte, Candon City sa Ilocos Sur, City of San Fernando sa La Union, Rosales at Alaminos City sa Pangasinan at sa Dagupan City. Para sa karagdagang detalye, maaaring bistahin ang DOLE Region 1 Facebook page para sa tamang gabay. Huwag kalimutang magdala ng kopya ng inyong resume at iba pang kinakailangang dokumento upang mas mapabilis ang inyong aplikasyon. Pagbabakuna sa mga alagang baka, kalabaw at kambing, puspusang isinasagawa sa Mangaldan, Pangasinan. Narito ang report. Ilang araw nang nararanasan ng ulan tuwing hapon. May masamang epekto raw ito sa ilang alagang hayop ayon kay Mang Bernard, Tubong Mangaldan, Pangasinan. Kaya ibinenta na niyang ilan niyang alagang kambing. Karaniwan daw kasi nagkakasakit o nanghihina ang mga alagang kambing tuwing nababasa ng ulan. Kaya imbes na malugi o mamatayan ng alagang kambing, ibinenta na lang niyang mga ito. Bininta na po namin yung mga kambing namin sa dahilan ng pag naabutan sila ng ulan, magkakasakit na. Kasabay ng pagsisimula ng tag-ulan ay ang malawakang pagbabakuna sa mga alagang baka at kalabaw, habang deworming naman ang ginagawa sa mga alagang kambing. Hakbang ito ng Provincial Veterinary Office at Municipal Agriculture Office para maiwasan ang posibleng pagtama ng iba't ibang sakit sa mga alagang hayop gaya ng hemorrhagic septicemia o hemosep. Yun yung para maprotektahan natin sila sa sakit na nakukuha sa tag-ulan. Kabuang 128 na bakang nabakunahan kontra hemosep, habang 85 na kambing naman ang nabakunahan ng deworming. Target ng otoridad na maikot ang lahat ng barangay para sa veterinary mission. Mahalaga raw na maprotektahan ng livestock sa bayan ngayong tag-ulan. Panawagan ng LGU sa mga livestock owner na agad i-report sa kanilang tanggapan kung may makaranas ng panghihina sa mga alagang hayop. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Bumiyahe na ang GMA Kapuso Foundation team para maghatid ng tulong sa mga biktima ng lindol sa General Santos City. Kahapon, mahigit 1,000 residente ang paunang nahatiran ng tulong sa mga apektadong lugar. Mahigit 5,000 pamilya pa ang patuloy na binibigyan ng tulong. Tuloy-tuloy ang bayanihan, kaya sa mga gustong mag-abot ng tulong, maaari kayong magdeposito sa bank accounts ng GMA Kapuso Foundation o magpadala sa Cebuana Luwilier. Pwede rin via QR code ng GCash at Palawan Pay o mag-donate online sa Globe Rewards, Metrobank Credit Cards, Lazada at Shopee. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Nang dahil umano sa kalasingan, nanuntok ng isang pulis ang 43 anyos na construction worker sa Urdaneta City. Nangyari ang insidente gabi noong Lunes sa Barangay San Vicente.
may natanggap daw na tawag ang pulisya na nanggugulo ang lasing na sospek sa kanilang bahay. Kaya agad na rumesponde ang PNP. Pero pagdating sa lugar para awatin ang sospek, sinuntok daw nito sa muka ang isa sa mga rumespondeng pulis. Maharap sa kasong disobedience to person in authority and direct assault ang lalaking nanuntok. Tumanggi ng humarap at magbigay na pahayag ang lalaki. Alam niya naman po na pulis kasi naka-uniform po yung mga policeman natin na nagresponde. And siguro sa sobrang kalasingan is kaya niya siguro nagawa yun. Mga basurang itinapon sa Tuguegarao West Diversion Road ikinababahala ng mga motorista at residente. Naritong report. Ikinababahala raw ng mga residente at motorista ang patuloy na pagtatambak ng basura sa bahagi ng Tuguegarao West Diversion Road na sakop ng Barangay Linao West, Tuguegarao City sa Cagayan. Ayon sa ilang dumaraan sa lugar, nagdudulot ng masangsang na amoy ang mga nakatambak na basura roon. Ilang beses na raw na tinugunan ng mga opisyal ng barangay ang problema. Hindi rin kasi kabilang sa pick-up points ang lugar tuwing nangungolekta ng basura ang lokal na pamahalaan tuwing Lunes at Huwebes. Alam mo naman mga tao, kahit may ordinansa, still they are not going to follow the ordinances of the barangay. Itinanggi naman ng ilang residente at mga vendor sa lugar na sila ang responsable sa pagtatapon ng mga basura roon. Iba kasi sir, pumupunta dito, may dala-dala na po silang pagkain. Minsan family pa, nagpipiknik sila dito, naglalatag ng mga banig. Kung saan-saan lang nila tinatapon yung mga basura. Nasa gilid lang ng kalsada ang mga tambak na basura. May mga maliliit na bote na hinihinalang medical vials na may tuturing na hazardous waste. Bagay na lalong ikinababahala ng mga residente dahil sa posibleng panganib nito sa kalusugan at kapaligiran. Batid ng City Environment and Natural Resources Office ang problema. Nahakot na raw ang mga basura noon pero naging tapunan na naman ng basura ang lugar. Muli raw magsasagawa ng inspeksyon ang sentro sa lugar. Nakahanda rin daw ang lokal na pamahalaan na muling hakutin ang mga basura at tiyaking maitatapon ang mga ito sa tamang pasilidad. Collection lang ang responsibility ng LGU Tuguegarao City. Ang proper waste management is the responsibility of barangay as per RA 9007. CJ Torida, One North, Central Luzon. BRP Tarlac na magsasagawa ng maritime patrol at underwater marker inspection sa dating Benham Rice, naglayag ngayong araw June 10. Naritong report. Maaga pa lang, nakahanda na ang kabuang 170 na crew ng BRP Tarlac na isang strategic sea lift vessel ng Philippine Navy. Naglayag ito kaninang umaga papunta sa talampas ng Pilipinas o mas kilala sa tawag na Benham Rice at Philippine Rice. Nakatakdang magsagawa ng maritime patrol at underwater marker inspection ng BFP Tarlac sa talampas ng Pilipinas. Bago ang paglalayag ay pinangunahan ni Lieutenant General Aristotel Gonzales ng Northern Luzon Naval Command ang inspeksyon sa barko. Sunod nito, binasbasa ng mga magsisilbing crew. The deployment of Naval Task Group 11.1 through BRP Tarlac, of course with NH-434 and the Naval Special Warfare Unit 2, is not merely an operational task, but it is the embodiment of our collective resolve to reaffirm the nation's rightful claim over the talampas ng Pilipinas. Every maneuver demonstrates the team's readiness, professionalism, and unwavering commitment to defending our maritime heritage. Hindi lang umano simpleng routine patrol ang misyon ng BRP Tarlac. Ito ay malinaw na mensahe na poprotektahan ng Pilipinas ang maritime territory ng bansa. Your presence at the talampas ng Pilipinas is no routine patrol. It is a flag raising of national dignity, a promise to our fishermen and our children that what is legally ours will be vigorously protected. Sa June 12, nakatakda namang magsagawa ng flag raising ceremony sa BRP Tarlac bilang pakikiisa sa Araw ng Kasarinlan ng Pilipinas. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, One North, Central Luzon. Target ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA na magkaroon ng 630,000 hanggang 650,000 na scholars ngayong taon.
Pinaigting ng TESDA ang kanilang partnership sa iba't ibang ahensya ng gobyerno at pribadong kumpanya para sa pagpapabuti ng mga alok nilang kurso. Kabilang dyan ang mga kursong may kinalaman sa plumbing, bartending at iba pa. Ayon kay TESDA Director General Secretary Kiko Benitez, may mga bago rin silang programa tulad ng may kaugnayan sa artificial intelligence. Ipinagmamalaki rin ng TESDA ang 83 hanggang 86% nilang employability rate. Mga kapuso, malalaking papremyo ang naghihintay sa inyo sa Kapuso Big Time Panalo Season 5. Over 6 million pesos na papremyo ang ipamimigay. Bumili lang ng participating brands na makikita sa inyong screen. Kalakip ng inyong contact details, ihulog ang inyong entries sa drop boxes sa participating branches nationwide. 2 maswerteng winners ang mag-uwi ng grand prize na tig 2 million pesos tax-free. Marami rin may chance na manalo ng cash prizes araw-araw at linggo-linggo. Hanggang August 7, pwedeng magpadala ng entries, kaya sali na. Mag-ingat sa fake news, fake Facebook accounts o scam text. Tutok lang sa GMA o bumisita sa official Facebook page ng GMA Promos para sa complete mechanics at announcements. Bagong atraksyon at must-to-check ng mga adventure seeker ang Mount Binangkaw na matatagpuan sa Barangay Busot sa bayan ng Gregorio del Pilar, Ilocos Sur. Sa taas nitong 1,250 meters above sea level at may 5 out of 10 na difficulty rating, abay siguradong tagaktak ang inyong pawis pag akyat sa bundok. Pero surreal ang feels, kapuso, kapag narating ang peak ng Mount Binangkaw dahil sa makapigil hiningang mountain view nito, mga ulap na halos abot kamay at ang refreshing air. Kaya naman sa mga may planong mag-backpack travel, isama nyo na sa listahan ng pagpunta sa Mount Binangkaw. O saan ang susunod na trip natin? I-share nyo sa One North Central Luzon Facebook page ang inyong travel adventures. Samantala, mapapanood nyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat mga kapuso, pati na ang mga kapuso natin abroad. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo.